By bus din ang ginawa mo. Yes, sir. Okay. Ikaw ang lumapit sa suspect. Yes, sir. Saan ang tama nung victim? Sir, hindi ko na, sir, matandaan. 20, hindi ko, sir, matandaan kung anong year din nung encounter na yun, sir. Matagal na, sir. 14 years ka pa lang sa police, di ba? Yung first encounter mo, ikaw ay nag-conduct ng by bus din. Yes, Your Honor, sir. Anong taon yan? Hindi ko, sir, matandaan. 2016, para 2016. 14 years ka pa lang sa police. Yung ganyang mga klaseng enkwentro na kung saan may namamatay, imposibleng makakalimutan mo yan, Sarge. Bata ka pa para makalimot ka sa mga pangyayari. Alam mo yung mga ganyan, may barel, unang pumuto, kumita na yan eh. Alam mo, nagsisinungaling ka eh. Wala namang putukan na nangyari. Binaril nyo lang yung tao kasi gusto niyang tumakas. Naiiwan ka na mag-isa eh. Ito ay for my education, tanong ko lang si Sergeant Michi Perez. Ilang taon ka ng pulis? Mag 14 years, sir, nag-14 years, sir, noong July 1. Sa loob ng 14 years na yung pagserbisyo bilang pulis, ilang beses ka na nagkaroon ng enkwentro? Pangalawa to, sir. Pangalawa? Yes, sir. Yung una, saan nangyari? Sa barangay Lipahan din po, sir. Doon din, sa lugar na kung saan. Sir, So halos parehas ang pinangyarihan? Raw, sir, magkalayo, sir. Magkalayo? Same barangay lang, sir. Same barangay pero magkaibang lugar. So doon sa unang enkwentro, namatay ba yung suspect? Yes, sir. Yung pangalawa, namatay din? Yes, sir. Okay. Yung unang enkwentro mo, Sarge, saan ang tama nung victim? Sir, hindi ko na, sir, matandaan. Hindi ko, sir, matandaan kung anong year din nung encounter na yun, sir. Matagal na, sir. 14 years ka pa lang sa police, di ba? So, ibig sabihin, yung first na insidente na kung saan ay nagkaroon ka ng enkwentro, hindi mo matandaan? Tandaan ko, sir, yung encounter, pero, sir, yung tama, sir, hindi ko na, sir, matandaan, sir. So, hindi mo matandaan yung unang enkwentro mo kung saan ang tama nung victim? Opo, sir. Yung bang victim, lumaban ba? Yes, sir. Armed encounter, sir. So, armed encounter yon. Anong circumstansya? Para lang ma-educate kami, Sarge. So, yung first encounter mo, ikaw ay nag-conduct ng by bus din. Yes, Your Honor, sir. Anong taon yan? Hindi ko, sir, matandaan. 2016, para 2016. 14 years ka pa lang sa police. Yung ganyang mga klaseng enkwentro na kung saan may namamatay, imposibleng makakalimutan mo yan, Sarge. Ang ibig mong sabihin, hindi mo matandaan kung ano yung sirkumstansya ng engkwentrong nangyari sa buhay mo bilang isang pulis? Sir, tanda ko, sir, yung sa encounter. Pero, sir, yung sa tama, kasi pag... hindi naman tama na yung yung tanong ko eh. Di ba? Ang tanong ko sa'yo, nagkaroon ka mo ng enkwentro. Di ba? So, dun sa enkwentrong yon, sabi mo, nag-conduct ka rin ng by bus. Tama? Yes, sir. So, yung suspect, ikaw ba mismo ang nag-conduct ng by bus? Bali, sir, isang team kami, sir. Isang team. So, nung binaybas niyo yun, bumunot ng baril. Yes, sir. Ilan kayo na lumapit sa kanya? Sir, isipin hindi ko, sir, na ang dami ko na, sir, na bypass operation, sir. Hindi Pero ko sa na dami ng matandaan. bypass mo, dalawa lang ang may enkwentro. Yes, sir. Tama? At saka mukhang yan eh. Sige, mamaya, tanungin mo, isipin mo mabuti, tandaan mo mabuti kung ano yung nangyari nung first encounter mo. Dito naman tayo sa pangalawang enkwentro. Bypass din ang ginawa mo. Yes, sir. Okay. Ikaw ang lumapit sa suspect. Yes, sir. Sino kasama mo? Ang main backup ko, sir, ay si Police Corporal La Rosa, sir. Pero malayo-layo, sir, sa akin. Bumaba na, sir, ako sa motor. Okay. Yan bang, doon ka ba nakatira saan ka nakatira? Sir, taga Quezon, sir, ako, sir. Quezon ka. So, posible na yung mga
doon sa barangay na yon sa Quezon, sa Chaong, ay nakakakilala sa'yo bilang isang pulis. Daw sir, Sariaya po sir ako. Sariaya ka. So, ibig sabihin, kasi may nangyari na sa yung ganong inkwentro doon, halos malapit din doon sa lugar na yun eh. So, maring sumikat ka doon sa lugar nyo na ikaw ay isang pulis at you cannot and will never be trusted na mag-conduct ka ng bypass kasi makikilala ka na kaagad eh. Di ba? So, nung lumapit ka sa suspect, pakikwento mo nga ano nangyari. Lumapit ka sa suspect, Lumapit sir ako sa suspect sir. Ibinigay ko sir yung 500 pesos sir na usapan namin sir. nasaan siya? Nakasakay sa kotse, sa No, bisikleta? no, sir. Bumaba sir siya sa motor sir. Bumaba siya sa motor, lumapit siya sa'yo. Kabo, ikaw lumapit. Ako sir ang lumapit sir. Okay. Wala. Yung motor sir, hindi na siya sir na dun sa may motor niya. Ako na sir ang lumapit. Pagdating namin dun sir sa area, andun na sir siya eh. Okay. Inabot mo yung 500. Yes sir. Pagkatapos, Binigay sir sa akin yung basura sir. okay, pagbigay sa'yo, gaano siya kalapit sa'yo? So, malapit lang sir ang distansya eh. Parang ganyan na lang kami, harapan lang. Okay, so inabot mo, binigay niya sa'yo yung drugs, Yes sir. yung basura sabi mo, di ba? Binigay niya sa'yo yung drugs. Pagkatapos, anong ginawa mo? Di sir ay tinanggap ko sir yung pagkatanggap ko sir ng basura. Check ko sir kung kung basura nga kung siya bunga sir. Sir positive. Nung pagka niligay ko ano ko sir yung basura ko. Yung basurang galing sa kanya. Tanggal ko sir si sombrero ko sir para yun sir yung napag-usapan sir namin na pre-arrange signal sir eh. Pagkatanggal ko sir, lumingon sir ako dun sa mga kasama ko. Paglingon ko sir, lumingon din siya sir. Pagka sir, napamura pa sir siya eh. Tapos bunot niya yung baril. Agwat sir ako, umagwat ako sir eh. Atras sir ako. Ayun sir, biglaan na kami. Pinutokan niya ako sir. Napilitan na sir akong gamitin yung issued firearm ko sir. Ano yung firearm mo? Glock 17 sir, 9mm sir. At yung gamit ng suspect, ano? Ano sir, revolver sir. Revolver. Yung pinakita kanina sa litrato. Yes sir. Ano ba siya? Kaliwete o kanan? Sa pagkakita ko sir, ay kanan sir. Yung Paano siya pinunot niya. bumunot nung nakita mo? Yes, sir. Ha? Saan niya binunot? Sa harap? Sa gilid? Sir, Sa ulo? para sir, dito sa kaliwa, sa may kaliwa niya na eh. Ganyan. So, kaliwa ng parte ng katawan niya, binunot. Yes sir. So, sa madaling sabi, siya ay kanan. Yes sir. Yun ang pagkakatanda mo. Yes sir. Okay. Ikaw, ano ka? Kaliwete o kanan? Kanan sir. Kanan. Dumistansya ka, matras ka, pinutok mo. Yes sir. Bago pa siya nakapaputok. Hindi sir, nauna sir siya magpuputok sir. Kaya ko lang sir siya pinutukan, nauna sir siyang pumutok. So, saan mo siya tinira? Sir, sa lower part sir nung katawan niya sa paa. Hindi ko pa nga alam sir kung tinamaan. Nakita ko lang nung bumagsak na si eh. So, nung tinira mo, tinamaan sa paa, tumumba siya. Yes sir. So, ang baril mo, anong baril mo? Glock 17 sir. So, 9mm. 9mm yun. Okay. So, Mr. Chair. one last question, Your Honor, if I may. Just para lang, hindi ko lang makakalimutan. Doon ba sa, ito bang si Brian, yung victim ba ay nasa OB ba ng Drug Enforcement Group ng Quezon? Sir, wala pong OB o order battle sir. O nasa ano ba siya? Listahan ba siya ng mga known pushers or nasa watchlist ba siya? Sir, hindi ko po dahil Quezon na sir yun eh. Alam mo, ba't ka nag-operate? Unang-una may COPLAN yan. Meron yan summary of information, may SOI yan. Dapat hindi ka nag-operate. And according sa Barangay Lipahan, hindi nakalista si Brian Laresma sa watchlist ng PIDEA. Alam mo ba yan? Sergeant Michi Perez? No sir. Hindi mo alam. O di hindi ka nag-COPLAN, which is a requirement for the bypass operation. Correct? Tama, Michi? Yes or no? Oh, di ba? Pag magkukonda kayo ng operation, pero kayo sinasubmit na coordination, na COPLAN. Oh, di ba? Meron? Coordination lang sir, tsaka pre-operational procedure Correct. sir. Oo, saka SOI. Yes sir. Oh. Di ba? Eh di dapat inano mo, kasama ba to sa mga watchlist? Ba't natin babayabas kung hindi kasama sa watchlist? Tsaka paano niya na-identify na may dalang droga yun kung hindi niya kinasing yun, hindi niya pinag-aralan yun?
So alam mo, bata ka pa para makalimot ka sa mga pangyayari. Alam mo yung mga ganyan, may barel, unang pumutok, kumita na yan eh. Alam din ng mga superiors mo, alam ni Captain, ano ba to? Alam mo rin yan, Cap eh. Diba? Kaya nagbibigay ng masamang imahe ang ating organisasyon ng Philippine National Police because of incidents kagaya ng ganito. Eh wala naman siya sa listahan ng drug watch list. Wala naman siyang previous records na siya ay gumagamit o nakapagbenta. Eventually, nagkaroon ka ng operation. Sinabi mo na drug bust o buy bust ito. Alam ba ni Captain Macaraig yan? Sir. Yes po, sir. So, alam mo na wala sa watch list si victim, si Laresma. From the source lang po, sir, sa asset. Saan? Sa Alpha, sir. Ang nakuhang ko po, sir, yung information po. Oh, pero pagka buy bust, may pre-ops yan, di ba? Yes, Your Honor. Okay, yung pre-ops ba, basihan mo yung information galing sa asset? Doon lang po sa asset. Matagal ka na bang pulis, Captain Macaraig? Yes, Your Honor. Oh. Yes, Master Sergeant. Master Sergeant. Oh, promoted ka na. Pinromote ka kaagad ni Congressman Dan Fernandez. Ang punto ko dito, Mr. Chair, Your Honors, is that yung mga drug suspects, yung mga nasa watch list, yung mga kinokondakan ng buy bust operation, may mga previous records yan. Di ba? Yes, sir. Okay. Dahil kung may mga previous records yan, alam mo na posibleng may laman yan. Ibig sabihin may dala yan. Yes, sir. Di ba? Oh. Ngayon, yung kwento dun sa affidavit ng kapatid ng victim, sinasabi niya na merong pera na inabot siya pambili ng solar electric fan. Oh. Solar electric fan. Gaano karaming shabu nakita mo doon? Nakuha mo sa kanya? Bali po, hindi po ako nakakuha, Your Honor. Oh. Sige, gaano karami? Peres po. Mahigit, sir, 4 grams, sir. Mahigit 4 grams. Yes, sir. Okay. 4 grams kapalit ng buhay ng isang tao. Nakakadalawang puntos ka na, Michi eh. Di ba? So, buy bust din yung first encounter mo, di ba? Yes, sir. At nanlaban din. Yes, sir. So, yung kwentong yan, medyo, medyo, alam mo, If I may, Congressman, go ahead. I'm I'm running out of words to kasi say, I just wanted to explore that issue as well, kasi parang medyo familiar din ako dun sa issue yan. Michi, kasi bro, sandali lang lang. Kasi babalikan natin yung issue yon na sinasabi mo na meron din nangyaring buy bust operation nung kanina sinabi mo hindi mo tandaan pero something like 2016, di ba? Is that a legitimate buy bust operation? Was that recorded sa ating police station? Yes, sir. Are you sure? Yes, sir. Michi, wag kang magsisinungaling ha. Was there a case filed against you about this operation? Sir, yung sa motopropyo, sir. Meron? Yes, sir. Pero, am I right that the person that was killed during that time, ang pangalan niya is Adan? Is that correct? No, sir. Anong pangalan nung napatay? Ronilon, Villalobos, sir, ang apelido, sir. Villalobo. Villalobos, sir. So, hindi ito yung Adan. Iba pa yung Adan. Sir, hindi ko, sir, kilala yung Adan. Hindi mo kilala Adan. Okay. Later on, we will be inviting those people as well. No? Kasi napanood nila yung ginagawa natin eh. And there are 2 personalities who contacted us that you have the same kind of buy bust operation
allegedly that was conducted. But for the meantime, I will be yielding the time of are you done, Congressman Barbers? Yes, Not yet. Yes, I am. You are done. I yield to the... Okay, so I yield to Congressman bago Acop. ako magtanong muna, I'll let Congressman Acop, then Congressman Kit Flores, and then I will, if others will not ask, I will be asking. Okay, Congressman Acop. Thank you, Mr. Chair. This would not form part of my interpellation. Ito po yung clarification lang doon sa sagot doon sa katanungan ni Honorable Barbers at nung last hearing kay Honorable Busita. Sergeant Perez, if you remember doon sa last hearing, nung ako ang nagtanong at si Honorable Busita nagtanong sa iyo, the distance o yung distansya nung kayo nagkabarilan allegedly ni Mr. Brian Laresma ay 5 meters. Tumayo ka pa nga nun. Sinabi mo 5 meters. That's about times 3.2 feet. That's about 15 or 16 feet more or less. Di ba? Ang tanong ko ngayon sa iyo, at what point in time kayo nagbarilan? Kasi sagot mo kay Honorable Busita noon is na complete o natapos yung bypass operation. Ngayon ang sagot mo kay Honorable Barbers na complete yung tapos nagkabayaran at that point in time nakita mo bumunot si Brian and then umatras ka. Ang ibig mo bang sabihin umatras ka ng 15 feet bago ka nabaril ni Brian? Alam mo, nagsisinungaling ka eh. Nag-aantay lang ako ng isang member dito para makumpleto. Para sa totoo lang, mag-antay ka hanggang mamaya. Nagsisinungaling ka eh. Kaya paano mo may papaliwanag yung ganun? Nagbayaran kayo, kinuha mo yung pera ni Brian, tapos nakita mo na bumunot, umatras ka ng 15 feet, tapos pumutok yung si Brian ng 2 beses, tapos gumanti ka. Imposible eh. Iha? Paano kang maka-atras ng 15 feet kaagad? Ikaw na mismo ang nag-demonstra nung last hearing dito eh. Tinanong ko ano ang distansya. Sabi mo, more or less 5 meters. Minonstra mo pa. Di ba? Natatanda mo yun? Yes, Your Honor. Yes. At alam mo ba yung distance na 15 feet? Kung hindi ka pumuputok regularly, tatamaan mo sa gusto mong patamaan yung target? O tsamba lang yun? Kung totoong nangyari? Sir, pumuputok po ako, sir. No. Sabi mo, once a month pumuputok ka last time. Pero sir, ano po? Hindi ba tinanong ko rin yung tanong na yan sa'yo last time, Iha eh. Kaya ako nagtatanong na magaganon dahil mayroon gusto akong i-establish. Iha. 14 years ka lang sa serbisyo. Ako mahigit 30 taon. Para doon sa istorya mo. Narinig ko na yan ng hindi lang 100 beses. Istorya na ganyan. Para sabihin ko sa iyo ang totoo, iba ang istorya na nangyari. And I will ask your officers kung ano talaga yung tunay na nangyari. Wala namang putukan na nangyari. Binaril nyo lang yung tao kasi gusto niyan tumakas. Naiiwan ka na mag-isa eh dahil ginagawa yung mga coordination. Ano Iha? Ikaw ang nagbantay kay Brian nung nakuha ninyo at yung mga kasamahan mo, gumagawa pa ng coordination para gawin ninyong legitimate yung operations ninyo. Dahil antimano, hindi legitimate yung operations ninyo eh. Ikaw naman, Iha. Thank you, Mr. Chair. My turn daw, sabi ni Chairman. After Okay, Chairman. I sit now as the chair of the committee. As previously stated by the chair, Congressman Keith Flores, you're recognized. Thank you, Mr. Chair. Sergeant Perez, when you were with yung na-encuentro mo, ano ang suit mo that time?
Civilian clothes, sir. Civilian clothes. May jacket ka ba? Wala. Wala po, sir. Walang jacket. Where did you place your firearm? Sa bag, sir. Sa bag. So pinutokan ka, bumunot ka pa from your bag and was able to fire back. Tama? Yes, sir. So kinuha mo pa from your bag ang baril mo. Yes, sir. Yung bag ko, sir, bukas na, sir. Yun. Bukas na. Okay. Ang bag mo nasa harap mo, nasa side mo, ano? Nasa harap ko, sir. Nasa harap mo. Okay. Ilang beses siya pumutok sa'yo? Dalawa, sir. Twice. And twice you moved back, retrieved your gun from your bag and fired back. And tinamaan mo siya. Yes, sir. Okay, ang distance mo from yung namatay and from yourself is ilan? How far were you from ano? More or less, sir, 5 meters, sir. Yung Mo- estimated ko lang, sir. Hindi ko Estimated na, sir, lang. masyado kung sigurado, Okay, sir, but sa mga layo. Sabi mo rin kanina, kakaabot niya lang yung basura sa iyo, di ba? Yes, sir. So that's arm's length. Sir, yung nung pagkaabot niya, sir, tumakbo naman, sir, siya eh. Hindi naman, sir, yung pinutukan agad ako na Okay. So tumakbo pa. Away from you or going towards you? away from me, sir. Away from you. So he had his back turned against you. Nakatalikod. Hello, sir. Yung Paano? Okay? yung patakbo, sir, na putok eh. Patakbo. Yes, Yung sir. parang sa pelikula. Yung tumatakbo away and firing the gun. Right? Yes, Tama? So, okay. The suspect was running away, firing a gun, and gave you sufficient time to get your firearm from your bag, shoot back, and hit a moving target. Correct? Yes, sir. Tama. Okay. Galing nito. General ako. Okay. Okay. Sige. Are you done? I'll give it back to you. Sandali. Chairman Dan, I am not yet done. Okay. So, sige. Sergeant Perez, how many times did you fire your firearm? Isa lang po, sir. Isang discharge lang. Yes, sir. Okay. And at a distance of about 15 feet, you were able to hit a moving person. Tama, no? More or less, sir. Hindi More ko, or sir. less. Kabis, hindi ko, sir. Tansya ko lang, sir, yun. Okay. Is Soko here? Yes, sir. Yes, is Soko here? Yes, sir. The entry wound of the of the bullet wound, was it on the front part of the leg or the rear part of the leg? Ang entry. Your Honor, it's at the rear part of the leg. Rear part of the leg. The thigh. So rear part of the leg meaning the person had his back against the person who fired the firearm. Yes, Correct? Yes, Your Honor. So nakatalikod. Yes, sir. So running away. Possible. Possible na running away. Were there what can you determine from the bullet wound that where the distance of the person who fired the firearm as against the bullet wound? Sir, in absence of tattooing, what No we call tattooing. there was no tattooing, sir. So it was at a distance. Yes, sir. So rear, no? Sa likod. Yes, sir. Okay. Absence of tattooing can be seen in at least more than 24 inches, sir. For the pistol, for the long firearm, it's at least 1 meter. Okay. So more than 2 feet, at least. Yes, More sir. than 2 feet. Yes, So it sir. could be 15 feet, it could be 20 feet, It could be, sir. because of the absence of tattooing. Yes, sir. Okay. Now, from your investigation of the entry of the bullet wound, na it being at the rear part of the leg, di ba? Does it indicate that there was no threat already to the person who fired the gun because he had his back turned? Yes, sir. It can be presumed. That It there can was- be presumed, yes, correct? that there was no threat. That there was no direct threat to the person firing the gun because he had his back turned. Yes, sir. Okay. Thank you, Mr. Chair. Congressman, I'll be asking question if Congressman Paduano will not stop talking to my secretary. So, And then problema kasi, Mr. Chairman, Yeah. we have to produce the quorum kasi, Mr. Chairman, during the previous hearing, now, it was again confirmed. Inisa-isa ko na to si Sergeant Perez na to eh. Pati yung distance and everything. Now, may post-mortem na on the NBI. Malinaw na, Mr. Chairman, na yung pagbaril, nasa likod. Nasa likod yung entry sa thigh. Malinaw yun, Mr. Chairman, na itong Perez nagsisinungaling from the very start. Now, yung iba pa mga operatives, nandito ba? Ako ay not anymore ask Perez. Kasi yung teorya ni Chairman Acop, mukhang yun. Anong nangyari dito? Yeah. Umani naman ito ng iba't ibang reaksyon mula sa ating mga netizens. Ayon kay Albert Usman, galing talaga mag-imbento ng kwento ng pulis na yan. Paasahin ka po kaya sa Mindanao para mas lalo kang gumaling at tumapang.
Pahayag naman ni Leo Saturnino, dapat dismiss na lahat ng involved dyan pati opisyal na nagkalong sa kanila. At ito naman ang saloobin mula sa ating kababayan na si Ines Arlin, policewoman, the truth will set you free. Better not to lie, just take the consequences and be courageous and be a good officer. Yan ang may prinsipyo. Mga kababayan, feel free to comment below para maglabas ng saloobin sa balitang ito.